For today's video ay isi-share ko sa inyo ang mga kaganapan noong i-celebrate namin last year ang Mother's Day celebration sa bayan ng San Agustin. Yan, pang natin nyo. Arat na! O diba, ang ganda ng aming service. Walang kainit-init. Walang bubong. Kahit mainit, ox na ox lang kami. Matagal ko itong naitago na video kasi nga tinatamad talaga akong mag-edit sa dami ng ginagawa ko. Always busy si teacher, kaya alam niyo na, talagang pinagkakasya ko yung oras ko. Ang driver nga pala namin ay aking younger brother. Buti nga napapayag namin siya eh. Siyempre, libre. Kaya kahit malayo yung bayan, nagtiis siyang ipag-drive kami. Oo nga naman, pagdating doon, busog na busog siya. So malapit na kami sa bayan, kaya medyo hindi na namin nararamdaman ang init ng panahon. So papasok na kami sa mismong bukana ng bayan ng San Agustin. Sa mga nanonood ng video ko ngayon, kapag hindi pa kayo naka-follow sa akin, kindly follow me po. Napakalaking tulong ng pag-follow nyo sa akin. Malapit na talaga kami sa pupuntahan namin. So nakikita nyo yung panganay ko, excited na yan. Excited na yan kumain. Pero limited yan kumain ng rice. Parang ako lang din. So umikot kami dito sa kabila. Kasi nga po, akala namin bukas doon sa isa. Pero sabi ng anak ko, mas prefer niyang kumain sa Rendezvous. Ayan, malapit na kami. So, natatanaw na namin ang Rendezvous. So, dito namin napagkasunduan na kumain. Ayan, tanaw na namin ang Rendezvous. Sa restaurant na ito, may binabalik-balikan dito yung anak ko. Yung aking dalaga. O sa mga mapapagawi po dito sa bayan ng San Agustin, malapit lang po ang Rendezvous Restaurant sa munisipyo. Malapit din po ito sa may tennis court. O ayan, buhay na talaga kaming lahat dahil makakakain na kami ng libre. So sa restaurant na ito, ang favorite ng anak ko ay pansit nila. Pero kapag iba yung may luto ng pansit, hindi talaga titikim yan kahit konti ang dalaga ko. So nakikita nyo, excited na siyang pumasok. So kasama ko nga pala dito yung brother ko, yung sister-in-law ko, si mother at yung pamangkin ko, at syempre yung dalawa kong anak. Yung may-ari nga pala ng restaurant na ito ay dati kong kalaro sa volleyball. At yung asawa niya ay sobrang bait din. Yung mukha ng mga bata talagang gutom na. Pero ako, sanay ako sa gutom. Parang hindi ako nagugutom. Ito nga pala si Kevin, ang nag-iisang anak ni Ate Melanie. At ang aking mother na napilitang sumama. Sabi niya, mas pipirahin na lang daw, wag nang kumain. Ayan na, gustong-gusto na talaga namin kumain dahil hindi pa kami nakapag-almusal para makarami kami ng kain dito. Ang sarap kaya kumain ng libre, diba? Ikaw kaya kumain ng hindi libre, masakit sa bulsa. Si nanay ay malakas pa talaga dito. Napakalaki ng pagkakaiba ng aura ni nanay last year at ngayon. Kung napapansin niyo si nanay ay masigla pa dito at talagang kita sa aura niya na healthy siya. Hindi naman halatang gutom, ano? Eto si ate, yung nagsiserve na nakajam ko na ito dati sa Dudoy Grill. Masarap talaga balik-balikan ng mga pagkain nila dito. Favorite ko tong lechon. Kaso nga lang hindi ako makain ng madami kasi allergy ako sa manok. Bonus pa yung mababait nilang mga crews at maganda ang ambience, kaya mapapakain ka talaga dito ng marami. Kita niyo yung subo ng anak ko? May papikit-pikit pa yan ng mata. Napalaban na ng kain ng dalaga ko. Ako, limitado lang talaga ang kain ko kasi may weight ako ang mini-maintain. Talagang conscious na talaga ako sa weight ko. O diba, hindi naman kami gutom, ano? Hindi lang gutom, kundi gutom na gutom. Tamang-tamang restaurant dito kapag magkakasama kayo ng tropa nyo. Talagang masayang kumain dito kasi may privacy kayo lalo na doon sa taas.
Kahit gaano kalakas yung kwentuhan nyo, okay lang. Feel na feel nyo talaga ang lugar at mapaparami talaga yun kayo ng kain. Si nanay hindi siya sana sasama kasi nanghihinayang talaga siya sa pera. Alam niyo na yung mga matatanda, iba talaga yung kanilang mindset. Pero sabi ni Eva, minsan lang yan, kaya sulitin na. Minsan lang yan, sumama ka na nanay. Kaya wala siya magagawa. Hindi naman kasi siya yung magbabayad. Kaya sumunod na lang siya. Pero pagdating doon, naparami rin yung kain ni nanay. Sulit ang kain nyo talaga dito. Hindi kayo manghihinayang sa ibabayad nyo. Kahit gaano pa yung karami yung order nyo at nagbayad kayo ng malaki, paglabas nyo, talagang hindi kayo agad magugutom. Umorder kami ng halo-halo nila dito at masarap talaga. Natikman ko na yung halo-halo nila dito. Itong bunso ko ay hindi talaga mapakali dahil gusto na niyang kumain ng halo-halo. Favorite kasi niya yan. Pero hindi niya talaga kayang ubusin yung isang baso. Ayan na, ganda ng presentation nga. Halo-halo nila. For sure, masarap ito. Wow! Halo-halo? You like halo-halo? Gusto niya na yung hawakan yung stick, oh. Dito sa halo-halo, feel na feel ko talaga na natatakam na mga kasama ko. O diba, kahit ayaw kumain ng anak ko ng ibang mga pagkain, basta may halo-halo lang siya, okay na siya. So, ayan na nga, pababa na kami. Ito yung hagdan, pababa. Malinis dito yung area nila. Ayan, at nagbayad na nga kami sa mga walang cash po. Tumatanggap sila ng bayad through GCash po. Always nakasmile yung mga staff nila. At talagang hindi ka mahihiya. Ang gaganda ng mga staff nila, no? Siguro kung naging lalaki lang ako, ngiti pa lang ni ate, mabibigani na ako. Ay, yeah! Ayan, pauwi na nga kami. And thank you so much, Rendezvous, sa isang masarap na pananghalian. So, ano pang inaantay nyo, guys? Dito na kayo sa Rendezvous Restaurant. Thank you so much, Sister Eva Marie Maaba. Hello! Since ready na lahat, Hi! uwian na. Bye-bye. Parang ayaw pa nilang umalis.